Isang biyahe na alam kong hindi magiging madali. Panahon ng tag-ulan. Ngayon, hindi lang basta tag-ulan kasi may bagyo. Sa gitna ng bagyong Maymay, tuloy ang ride natin. Paakyat ng kabundukan. Sobrang palamig pa ng palamig yung panahon. Oof. Malakas na ulan, malakas na hangin, makapal na hamog, at mga kalsadang halos wala ka nang makita sa unahan. Zero visibility na. Grabe yung kapal ng fog dito. Sobrang lakas ng agos ng tubig. Talagang rumaragasa, oh. Pero kahit hindi tayo pinagbigyan ng magandang panahon, hindi naman dito natatapos ang saya ng paglalakbay. Dahil minsan, ang mga hindi inaasahang nangyayari sa biyahe ang siyang nagbibigay ng kakaibang kwento sa bawat adventure. Food vlog na naman yung gagawin natin. At sa gitna ng masamang panahon, tingnan natin kung anong klaseng ganda ng Cordillera ang muli nating matutuklasan sa biyaheng ito. At ito yung natural na kulay nitong ilog na nakikita natin. Yon, magandang araw sa inyong lahat at welcome pong muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Ngayon, nandito na tayo sa Marcos Highway. Dito tayo dadaan kasi nga masama ang panahon and sarado yung Quezon Road. Sa mga ganitong season na maulan, mas pinipili talaga namin dumaan dito sa Marcos Highway. Dahil dito, okay na okay dumaan kahit may bagyo. Yan, binuhusan na tayo ng malakas na ulan dito sa Marcos Highway. Talagang ramdam natin yung dulas ng kalsada rito dahil maraming buhangin sa daan. Ngayon ay 12:40 na ng hapon. Kailangan pa natin magmotor ng 1 hour and 34 minutes papunta dun sa ating destinasyon. Yan, tingnan niyo yung kondisyon ng kalsada ngayon dito. Malagkit. Ay, yan, palakasan ng palakas. Magsuot muna siguro tayo ng kapote kasi malakas ng palakas yung ulan. Tiyempo-tiyempo lang dito kasi pababa. Yan. Dito. Oh, okay. Dito muna tayo. Ito yung hinintuan natin, yung view deck na madadaanan nyo dito sa Marcos Highway. Nung unang pagkakataon na nakarating tayo dito, ginagawa pa lang, Cordillera Eagles Region 3. So ito, siguro ginawa ng samahan ng mga Eagles. Ngayon, natsyempohan lang natin na ma-fog yung tanawin. Punasan muna natin yung ating camera para makita ninyo kasi umaambon eh. So ito, Eagles View Deck located sa Tuba, Benguet. Ito yung view na makikita nyo rito. Taas natin. Ganda rito kapag natsyempohan ninyo na maliwalas ang panahon at maaraw. Ayun, tingnan nyo, tatayog ng mga bundok dito sa spot o yung viewing deck na hihintuan nyo rito. Kasangkapan lang fog. So, ganda ng lugar na to. Okay, nakapagkapote na tayo. Pati yung cellphone natin, nilagyan na natin ng balot na plastic para hindi masira, no? Ngayon, expected na natin na talagang masabaw itong magiging biyahe natin. Dahil ngayon ay may bagyo dito sa ating bansa. Bali 3 araw tayong magmumotor. Feeling ko 3 araw tayong uulanin. Minsan sa mga ginagawa nating biyahe, talagang merong ganitong buwan na yung mga naibibigay ko sa inyong content is ganitong klaseng panahon ang ating nararanasan. Tingnan nyo guys, oh. Ito na naman tayo sa epic na lugar. Tingnan nyo ko, yung fog, oh, kapal. Binabalutan na yung makakapal na mga punong kahoy dito sa paligid natin. Yan, oh. Ay, sarap. Napakalamig. Ay. Habang patuloy tayo sa pag-akyat dito sa Marcos Highway,
Unti-unti nang binalot ng makapal na ulap ang buong daan. Kasabay nito, palakas ng palakas ang ulan at mas lalo pang bumababa ang temperatura. Sobrang lamig ng panahon at halos puti na rin ang paligid dahil sa kapal ng fog. Kaya kailangan talagang doble ingat sa pagmamaneho dahil limitado na rin ang visibility natin sa kalsada. Yan. Oh. Zero visibility na. Grabe yung kapal ng fog dito. Halos hindi na natin nakikita yung dulo. Para tayo nasa Alcem Highway. Wow. Dito kailangan dahan-dahan lang tayo. Bukod sa madulas yung daan, mahirap pang makita yung kalsada. Tumitingin lang tayo sa guhit. Woo! Bukod sa makapal na fog, ayan, nagsisimula na ding lumakas yung hangin. Kaya mas ramdam natin yung nanunuot na lamig habang tayo ay nagmumotor dito sa Marcos Highway. Ay, grabe. Lamig. Naninigas na yung daliri ng kamay natin eh. Para tayong pumapasok sa smoke machine. Ganun yung pakiramdam kapag na-experience ninyo na magmotor sa ganitong lugar. Yan o, yung kotse hindi na natin halos nakikita. Anino na lang. Ito yung part ng Marcos Highway na gusto kong nakikita sa tingin tayo dumadaan, no? Tignan nyo kung kaganda yung view. Matataas na mga batong bundok sa gilid. Ginagawa pala yung kalsada rito. Bigayan lang. Gumuho yung kabilang yung kabilang kalsada. Yan lang yung talagang ma-encounter natin dito sa kalsada, kapag gawa sa bundok. Maraming landslide na kayong nakikita. Sa mga kagaya kong motorista, kapag kayo ay aakyat ng Baguio at ganito yung panahon, may bagyo, dito na kayo dumaan sa Marcos Highway kaysa sa Quezon Road. Doon talaga madalas ang pagguho ng bundok. Tingnan niyo yung galaw ng ulap, oh. Napakalupit. Ayan, oh. Ito, papasok na tayo sa kilalaang tunnel dito sa Marcos Highway. Yan. Basta ilaw. Sa Quezon Road, meron na tayong tunnel doon pero bago lang yun. Pero ito, talagang matagal na tong tunnel na to dito sa Marcos Highway. Medyo mahaba-haba din to. Tapos paglabas natin, ito yung bubungad sa inyo na tanawin, no? Wow. Tingnan nyo, oh. Ay, napakaganda. Namiss ko yung view dito sa Marcos Highway. Tapos ito pa yung tulay na dadaanan nyo dito. Yan. Yan yung mga landmark dito sa Marcos Highway na kilala. Yung tunnel, tapos itong tulay. Dahil nga sa ganitong klaseng tanawin na makikita nyo rito habang kayo nasa biyahe. Nasa Baguio City na tayo. So, biyahe pa tayo ng 1 hour and 17 minutes papunta sa ating destination. Lakas ng hangin. Nananangay. At makalipas nga ang ilang oras na pagmumotor sa kahabaan ng Marcos Highway, sa wakas ay narating na rin natin ang lungsod ng Baguio. Isa sa mga paboritong destinasyon dito sa Pilipinas dahil sa malamig nitong klima at magandang ambience. Pagpasok natin sa lungsod, dito na rin tayo inabutan ng pagsikip ng daloy ng trapiko, kasabay pa ng malakas na ulan. Pero kahit ganito ang panahon at medyo mabagal ang takbo ng biyahe, hahanga ka pa rin talaga sa natatanging ganda ng Baguio City. Palakas pa ng palakas yung ulan dito sa Baguio.
Tapos ang dami din nating nakasabayan ng mga sasakyan, kaya nagbibuild ng traffic. Lamig. Dito tayo sa taas ng tulay. Wow, tingnan nyo yung kapal ng pine trees, oh. Dinadaanan natin. Yeesh! Yung ganitong maulan na panahon, tapos yung makapal na ulap na nakabalot doon sa may pine trees. Ayun, oh, habang pinagmamasa natin, nakaka-relax. Ganda ng ambience ng lugar na to. Ito na yung circle dito sa Baguio na kailangan natin kumanan dito. Yan. Ito yung daan papunta dun sa Ambuklaw, sa may parte ng Bukod Benguet. Malulupit din yung mga kalsada rito, yung mga zigzag na madadaanan ninyo. Ilang beses na rin tayong nakadaan dito sa lugar na ito. Ganyan yung mga steep na kalsada rito. O, tinan nyo, gaano kalulupit yan. Bilog na bilog yan. Ito pa yung isa. Ay! Ito na naman yung ulan. Yan, talagang may belo sila, oh. Taas! Woo! Power! Nakakailang dumaan dun pagka ganito yung panahon. Time check, 1:37 PM. Siguro maghanap muna tayo ng pwedeng makakainan dito. And 47 minutes na lang naman yung biyahe natin, no? Habang nagpapatila tayo ng ulan. Kainan ba? Oo, yan, kainan. Dito na lang tayo, baka sakali. Ito yung in-order natin, fried chicken. Tapos may kasama siyang fried rice na red rice yung ginamit nila. Mayroon pang kasama sabaw. Ayos na ayos ito sa maulan na panahon, no? So yung halaga ng fried chicken na to ay 160 pesos dito po sa La Trinidad. So tara, kain na tayo. Sarap ng sabaw nila. Baka. Kasi siyang bulalo, ano? Mainit. Okay, gear up na ulit tayo. Tuloy na natin yung biyahe natin. Talaga tayong magagawa sa panahon natin ngayon. Talagang maulan. At ito yung kinainan natin, no? Kung madadaan kayo dito sa La Trinidad, yan yung Harmony. Located siya sa Ubulan, Bekel, La Trinidad, Benguet. So bali 39 minutes pa yung magiging biyahe natin. Wala talaga tayong pipiliin na panahon sa mga ginagawa nating paglalakbay. Rain or shine, tuloy lang yung pagbabahagi ko sa inyo ng mga ginagawa nating biyahe dito po sa ating bansa. At heto na tayo sa rutang tinatawag na Nueva Vizcaya, Benguet Road. Kilala ang rutang ito sa mapaghamong disenyo ng kalsada dahil sa halos walang katapusang zigzag na daan na dumadaan sa gilid ng kabundukan. Pero mas naging challenging pa ang biyahe natin ngayon dahil mas lumalakas pa ang buhos ng ulan dala ng bagyong Maymay. Kasabay ng madulas na kalsada, mas lalo ring kumakapal ang hamog sa paligid. Grabe na yung kapal ng fog dito sa Bangino. Hindi na natin nakikita yung view. Wow, tingnan nyo yung ambience ng lugar, oh. Dito sa part na to, marami ding makakapal na mga punong kahoy tayong nadadaanan, no? At dahil nga umuulan, talagang mas kakaiba yung anyo ng lugar na to. Balot din ng makapal na hamog yung paligid, oh. Sobra pang palamig ng palamig yung panahon na ating nararanasan dito sa biyahe. Ito nga pala yung Benguet Nueva Vizcaya Road. So kung dediretso tayo dito, ang tagos natin ito Nueva Vizcaya.
Pero tayo ay pupunta lang ng Bocod Benguet sa may parte po ng Ambuklaw. Sayang lang talaga at hindi natin nakita yung magagandang tanawin na meron dito sa kalsada na dinadaanan natin. Isa ito sa mga ruta dito sa Cordillera na merong napakagandang scenery. Itong Benguet Nueva Vizcaya Road na dinadaanan natin. And yan, tingnan nyo kung gaano ka-steep yung kalsada na dadaanan nyo rito. Yan. Na kung saan pangkaraniwan ganyan yung disenyo ng mga kalsada rito sa Cordillera dahil nga sa bundok tayo dumadaan. Ito guys, tingnan nyo. Punasan muna natin yung camera natin. Kung hindi lang maulan ngayon, makikita natin dito yung napakagandang scenery. Kaso yan takip ng makapal na hamog yung lugar, kaya hindi natin nakikita. Wow. Yan tingnan nyo yung scenery sa gilid natin. Kung wala lang ulan, napakaganda ng view dito. Sayang lang talaga at hindi tayo makapagpalipad ng drone. Gawa nga ng, yan, ito yung kondisyon ng panahon na nararanasan natin sa biyahe. Pero tingnan nyo, dito nakikita natin yung makapal na mga pine trees sa kabundukan. Masaya pa din yung ride natin kahit ganito yung nararanasan natin ngayon. Woo! Ang sarap magmotor! Rain or shine! Woo! Patuloy lang tayong binubuhusan ng malakas na ulan sa biyahe. Hanggang sa narating na rin natin ang bayan ng Bocod Benguet at andito na tayo sa bahagi ng Barangay Ambuklaw. Okay, andito na tayo ngayon sa Barangay Ambuklaw, Bocod Benguet. Hanapin na lang natin dito kung nasaan yung ating destinasyon, Adunot Bridge. Ngayon ay putek yung tubig. Gawa nga ng walang hinto yung pagbuhos ng ulan dito. Lalaki din ng mga bato sa paligid Tignan nyo ang lakas ng agos. Kapag ang ulan talagang hindi huminto, posible na mas lumalim pa yung ilog dito. Tignan nyo yung bundok Woo! Talagang ini-enjoy lang natin yung ginagawa nating biyahe kahit tayo ay binubuhusan ng walang hintong pag-ulan. Mukhang ito na yata. Ito na si Suki. Camp Patadan, Manao River. Okay. So malapit lang pala doon sa tulay itong ating destinasyon. Pababa pala ito. Kailangan pala nating bumaba sa gilid ng ilog dahil dito ang daan papunta sa campsite na ating tutuluyan. Mabato ang daan, off-road, at kitang-kita ang malakas na ragasan ng tubig sa ilog. So ito yung ilog na nakita natin kanina doon sa Metulay. Ngayon, andito na tayo sa baba at malapitan na nating nakikita. Sayang lang hindi natin na-tsempo na maganda yung kulay ng tubig. Rata, off-road gaming talaga ito. Tama ba itong dinadaanan natin? Parang mali na yata ito. Ano ba muna si Suki? Saan ba galing? Tama ba to? Alam ko nandun ka na Saan ba? Dumiretso ka ba doon? Yan, napalaban pa tayo sa malupit na daan. Pero matigas siya. Hindi tayo lulubog dito at hindi siya yung loose gravel na mahirap daanan. Yeah. Woo! Welcome Manao River Adventure, Ambuklaw, Bocod Benguet. May mga cottages dito. Ayun, Camp Patadan, Manao River. Tama, dito nga yung daan.
Kaso sa bandang dulo lang talaga. Yan, sa wakas. Narating na rin natin. Hi, good afternoon. Good afternoon po. Yun, sa wakas. Hindi maganda yung tubig natin. Kaya nga po eh. Sayang no. Pwede sa kanina okay yung weather kanina. Medyo may Pero pagka ano, maganda ng kulay ng tubig dito eh no. pag green, gano'n. Oo, green ang pag may pagka-blue. Yun sa wakas at narating na rin natin itong Kampatadan dito po sa Barangay Ambuklao sa bayan po ng Bukod Benguet. At kasama natin si Ma'am, yung owner. Hi. Ano po pangalan niyo ulit Ma'am? Jay. Si Ma'am Jade. Jay. Jade, si Ma'am Jade, no? Makikita nyo rin si Ma'am Jade dito kapag pumunta kayo sa Kampatadan. At tingnan nyo naman kung gaano siya kabait. Welcome to Kampatadan. Sinulubong tayo ng mainit na kape at yung kay Sukoy naman ay mainit na tsaa. So ganyan ka generous no yung mga taga dito sa Rio ng Cordillera no. Dito na tayo matutulog. Ang plano namin ni Suki magpipitch kami ng tent dahil meron naman sa kanila na available na pwedeng magamit no ma'am yung tent nila no. Magkano po yung rent ng tent sa inyo ma'am? Bali, pag sarili nilang tent is 150 per head. Sa kanila lahat yun. Tapos, pag tent rental is 300 per head. Amin lahat, bibigay namin lahat yung mga beddings. Apo. food, ganun. So ayun, malinaw 300 pesos per head kung gusto niyo mag-rent sa kanila. At lahat ng kailangan ninyo, beddings, Yes. yun, bibigay niyo sa 300 pesos. Pero kung meron kayong tent, 150 pesos naman yung babayaran nyo rito. Nakatulog na tayo dito sa kubo dahil meron ditong duyan. And habang natutulog tayo, si Ate Jade naman nag-prepare ng pagkain natin. At ito yung magiging dinner natin. Steam tilapia. Itong mga tilapia na to, huli daw to dito sa Ambuklao Dam. Kasi malapit lang tayo sa Ambuklao Dam. At syempre, itong sariwang gulay na ani nila dito sa Cordillera, chapsuy. So kung bibisita rin kayo dito sa Kampatadan, pwede rin kayo magpaluto ng pagkain sa kanila. Tara, kain na tayo. Lasa. Sarap ng tilapia. Sarap ng tilapia ng Ambuklao. Spring onion, tapos garlic, saka luya. Luya. Dami. Sobrang solid, no? Pati yung pagkakaluto dun sa gulay, masarap din. Oo. Dahil ito, meron pa ang chili paste. Time check, 9:11 na ng gabi at sobrang lamig ngayon dito sa Ambuklao. Kung tatanungin nyo kung kumusta yung kuryente rito sa natuluyan natin, okay na okay. Malakas yung kuryente nila dito. At ipapakita ko sa inyo ngayon yung tutulugan natin na tent dahil nakapag-set up na sina Ate Jade doon. Yun, sa may banda ron, kailangan pa natin maglakad ng konti. Hanggang ngayon, umuulan pa rin dito. Talagang hindi tayo tinigilan nitong si Bagyong Maymay. Simula pa lang sa biyahe natin talagang puro ulan na yung nararanasan natin. Yan. Ito yung setup dito. Kung makikita ninyo, meron sila dong mga pailaw sa paligid. Aesthetic din yung lugar. Ito yung tutulugan natin. So, hindi tayo mababasa dito ng ulan kahit nakatent lang tayo kasi meron ng canopy na nakalagay dito. Yan. Tapos, ayun yung tent natin. Ayun Suzuki, nakahiga na. Bali, dalawa yung kama na nakalagay dun sa tent at malaki din yan. So, kita-kits tayo. Bukas, kailangan na nating magpahinga para makabawi tayo ulit ng lakas. Para ready tayo sa ating adventure kinabukasan.
Good morning guys, time check 6 a.m. At hanggang ngayon ay inuulan pa rin tayo at palakas ng palakas. Talagang natsyempohan natin yung bagyo. Ay, yan o. Tingnan nyo yung kapaligiran ngayon dito. Sobrang lakas ng ulan. Mas malakas pa kaysa sa kahapon. Punta na tayo dun sa kubo para makapag-almusal tayo. Wala pala yung payong natin nasa kabila. Babasa yung camera natin. Yan. Okay. Good morning, Suki. Good morning, breakfast na. Ito yung almusal natin na niluto ni Ate Jade. Sinangag, maling, meron siyang sunny side up, tapos gulay, cucumber, tapos tomato. Ayos na ayos ha, malamig na panahon. Siyempre may kasamang brewed coffee. Ayan. Akala namin ni Suki na magiging maganda na yung panahon ngayong araw na to. Kasi kagabi, ambon na lang yung na-experience namin eh. Kaso yan, pagising nga natin ng umaga, talagang bumuhos yung mas malakas na ulan kumpara sa kahapon. Kapag ito hindi tumigil, hindi natin mapapakita yung ganda ng lugar sa inyo. Hindi tayo makakapag-vlog ng maayos. Kung sakaling mangyari man yun, eh babawi na lang tayo at pwede nating balikan tong lugar na to kapag kagumanda ulit ang panahon. Ito yung tanawin na makikita natin dito sa Kampatadan. Sayang lang at nababalot ng makapal na hamog yung bundok, kaya hindi natin masyadong nakikita. Tapos ito yung ilog, oh. Banaw River. Tapos may hanging bridge nga kaming nakikita dito eh. Diyan sa part na yan. Pwedeng tumawid ang motor dyan. Ang plano talaga namin ni Suki na pag gumanda ang panahon ngayon, tatawid tayo dyan. Kaso, mukhang negative. Tingnan natin, baka mamaya bago mag 12, sakaling gumanda yung panahon dito. Simula nung dumating tayo dito, kain, food trip. Sa mga ganitong panahon, lakas makataba eh, kasi sarap kumain eh. Yeah. Hindi na talaga kami tinigilan ng ulan dito. Pero umaasa pa rin kami na baka sakaling pagbigyan tayo at gumanda rin ang panahon. Habang naghihintay, sinabayan na lang namin ng tulog at paulit-ulit na food trip na masarap din naman talagang gawin kapag ganito kalamig at maulan ng panahon. Tingnan nyo to ang binigay sa atin ni Ate Jade na prutas. Tingnan nyo. Yung itsura niya, oh, parang balat ng ahas. Ang tawag daw nila dito ay letoko. At ito ay bunga ng ratan. 130 pesos daw per kilo na ito. Curious na talaga ako kung ano lasa nito. Ano, tinan mo yung pinakabalat, talagang para siyang ano, kaliskis ng isda o ahas, ganon. Seedless daw to eh. At ito naman yung pinakalaman niya. Yan. Maasim. Halo yung asim. Saan yung tamis. Masarap. Yung lasa niya parang santol. Parang siyang hilaw na kiwi. Pero habang tumatagal, nakaramdam na rin kami ng pagkainip. Wala na rin masyadong ibang magawa at mukhang malabo nang tumila ang ulan. Okay, so napaboring kami ni Suki. Kanina pa kami naghihintay dun sa Obo. Wala naming magawa dito. Kaya nagdesisyon kami na magmomotor na lang kami dito ni Suki at iikot dito sa area. Maliligo kami sa ulan, pero hindi na kami susuot ng helmet kasi dito lang naman tayo sa area na to. No? Wala naman tayong kasamang mga ibang mga motorista, pero huwag niyong gagayahin yun. Lagi kayo mag-helmet kapag kayo ay magmomotor, lalo na sa mga highway. At yan, susubukan natin na puntahan yung hanging bridge na nakikita namin dito. Kasi may mga nakikita rin tayo dito ng mga motorista na tumatawid doon. Gusto namin ma-experience. Tapos, baba tayo dito sa ilog. Baka pwede tayong magmotor dito para makapunta naman tayo dito sa baba. Tingnan nyo yung view dito.
Sobrang ganda ng lugar na to kung pupunta kayo dito ng maganda ang panahon. Yung ilog na yan, mas ma-appreciate ninyo yung kulay. Ngayon talagang tingnan nyo, kulay brown na. Kaya imbes na hintayin pa namin ang magandang panahon, naisip naming i-enjoy na lang kung anong meron ngayon. Total, minsan, hindi naman kailangan laging maganda ang panahon para ma-enjoy ang isang lugar. Punta muna tayo doon sa hanging bridge. Doon tayo magsimula. Yan tubig ka agad. Lalim-lalim na yata ito eh. Adventure! Ito yung daan, papunta doon sa hanging bridge. Daan. Ito yung hanging bridge na dadaanan natin. Mataas at mahaba rin to. Yan. Woohoo! Woo! Yan. Ayan yung ilog oh. Wow! Woo! Ito yung mga bundok sa paligid natin. Grabe. Solid. Panalo. Yeah. Tawid tayo sa kabila. Ay, makakalula din pala tumawid dito. Mauga din. Ito na yung kabila. Tawid na tayo. Andito na tayo sa kabilang bundok. Nakatawid na tayo dito sa hanging bridge. Yung pasisukoy nasa gitna. Mahaba-haba din tong hanging bridge na ito. Tapos tingnan nyo, ito yung scenery na makikita natin dito. Hindi lang maganda yung kulay ng tubig pero mag-enjoy pa rin kayo dito sa ganda ng tanawin na nakapalibot. Babalikan natin to guys para makita natin yung pagkakaiba sa mga ganitong panahon na maulan, may bagyo, tapos yung maliwalas at talagang makikita natin na malinis ang kapaligiran dito, pati yung kulay ng ilog. Suzuki oh. Alright, hanging bridge. Ito naman yung daan dito sa hanging bridge na makikita ninyo. Meron dito ang isang malalim, tapos merong pataas. Siguro dito na lang tayo pupunta. Sa yung pinaka dike o yung pinaka river wall. Ay, medyo matarik ito. Yeah. Uy. Oh. Yan. Ito yung river wall. Ganda rin ang view dito oh. Sobrang lakas ng agos ng tubig. Talagang rumaragasa oh. Gawa nga po ng bagyong Maymay. Kung maganda lang ang panahon, tingnan nyo yung view natin oh. Sigurado napakaganda na ito oh. Subukan pa natin gumawi sa lugar na yon.
Bale, ito yung pinakadulong kalsada nitong dike na ating dinaanan. Pansinin nyo guys yung tubig dito sa likod natin. Dahil nga hindi siya inaabot ng maputik na tubig. Kaya ito, tingnan nyo, sobrang ganda. At ito yung natural na kulay nitong ilog na nakikita natin. Imagine kung natsyempohan natin na maganda ang panahon. Tapos yung nakikita natin ng mga scenery dito na nakapalibot. Tapos ganito kaganda yung kulay ng tubig. Grabe, paraiso. Merong hagdan dito para makababa tayo dun sa kabila. Yun yung mga pwede nyong gawin kapag bumisita rin kayo dito sa pinuntahan natin na campsite. Yung bundok na bato, grabe, ang ganda oh. Panalo. Ay. Wow. Yan. Ay. Ito na tayo sa ilog. Woohoo! Ito nga pala yung Agno River. Bali, Banao River din yung tawag kasi nga sakop ng Banao. Tingnan yung scenery sa likod natin oh. Yung unti-unting pagbalot ng ulap doon sa bundok. Panalo talaga dito. Babalikan talaga natin to kapag gumanda ang panahon. Napakaganda ng lugar na to. Napuntahan na natin yung hanging bridge. Ayun. At andito na tayo ulit malapit dito sa tinuluyan natin. Ngayon ang gagawin naman namin ni Suki. Ito, dito kami magbumotor sa mga loose gravel na nakikita namin dito sa ilog. Tingnan natin kung hanggang saan tayo pwedeng makarating. Challenge ulit namin yung sarili namin magmotor sa mga ganitong lugar. At Suki nanginginig na sa ginaw. Ano, tuloy mo tayo? Gusto ko mag-snow pa dito. Gusto doon ni Suki mag-snow pa. Yan po yan siya nakita sa mga footages natin ano, nagkaroon ng patak ng ulan. Yan. So minsan talaga may iba naman yung mga ginagawa nating content no. Hindi yung maliwalas na panahon. Ngayon, paliligo naman sa ulan habang nagmumotor. Okay. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me. Okay, dito na tayo sa malawak na batuhan. Siguro may pagkakataon kapag lumalalim talaga yung ilog dito. Hanggang dito naaabot yung tubig. Tapos mula rito makikita natin yung Camp Patatan kung saan doon tayo natulog. Yun. Ito yung mga motor namin. Ito yung kay Suki. Ito yung sa akin. Ito, lapitan natin yung ilog. Tapos pansinin nyo guys, oh, meron ditong bundok na napakaganda. Kanina, nung medyo humina yung ulan tapos nagkaroon ng clearing, ang ganda ng bundok na to. As in, marerelax ka kapag ka nakita mo. Nagkukwari dito sa lugar na to, kaya maraming mga nakabundok na mga bato rito. Hinahakot ng mga dump truck. Pag hindi huminto yung ulan, posible no? Aabot na yung tubig dun sa pwesto ng mga motor natin. Wow. Nature! Minsan sa mga ginagawa nating biyahe, masarap din yung ma-experience yung ganito, no? Yung mapuntahan mo yung mga lugar na ganito kagaganda. Mga bundok ng Cordillera. Tapos umuulan. So kakaiba experience, kakaibang adventure na naman yung ating nagawa. Kahit na tayo ay nakaranas ng ganitong klaseng panahon, ginawa pa rin natin na maging masaya tayo. So ganun talaga ang buhay. Kung tayo ay nagkakaroon ng mga pagsubok, piliin pa rin natin maging masaya. Kasi ang buhay ay maiksi lang. Kailangan bawat araw sinusulit natin. Ang sarap magmotor! I just wonder
wonder. Yeah, I wonder. Yeah, it makes me wonder. Tingnan ninyo yung kondisyon ng dinaanan natin, no? Ang lalaki ng mga bato na yan. Tapos buhangin, madulas talaga. Kaya salamat, big shout out sa Shinko Tire. Ito yung ginagamit nating gulong, oh. All terrain na yan. So sa mga kagaya namin na mahilig sa paglalakbay, wala kayong hatasan kahit anong kondisyon ng kalsada yung pupuntahan ninyo. Basta ganito yung gulong na gagamitin ninyo, all terrain. May mga ganitong design. Tapos syempre, from Shinko Tire. Yan yung lagi nating kasamahan sa mga ginagawa nating paglalakbay. Mapa, sementadong kalsada, putik, buhangin, malilit na bato. Shinko Tire lang yung gamit natin. Kahit pag-trail tayo sa mga kabundukan, never tayong pinahayaan itong gulong na to. Makapit din. Kahit banking-banking, okay na okay.